Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:06 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gid sa massive watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di naman nga bahin sang pungsod Pilipinas. Ag sang aton kalibutan, agahatag kami sa katahuran, maayong aga, good morning sa inyong tanan. Mga biyan, welcome sa isa namang edisyon sa pagpalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Adlaw kita karon sa Lunes, Agosto 25, tuig 2025. Mga biyan, ini na ang ika-4 kagatupusan nga Lunes, karon nga ika-8 nga bulan sa tuig 2025. Mahigo po ninyo tugtog alas 9:55 subong iya nga aga. Ako ang inyong alagad, JP Harbas. Sa aton nga mga sugitag palamati all over Western Visayas, sa mga taga-probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, sumuman sa aton nga mga kauturan sa Negros Occidental, maayad-ayad gid sa nga aga sa inyong tanan. Sa aton nga pagpangalagad subong iya nga aga, pinapasalamatan naton ang tanan nga baganihan sa pungsod Pilipinas nga usik at nagsakripisyo sang ila sining nga mga kabuhi para sa mga Pilipino. Baylo sa ila sining nga kabuhi mga biyan ang labot sang kahilwayan sang aton nga pungsod. Kaga ini ang aton nga gina-enjoy sa karon. Santo say gina-abuso man sa iban. Kabay nga sa aton sining nga pagpalagad kag pag-obserba sang National Heroes Days mga daw. Apukaw ang aton sini nagakatulog nga balatiyag. Ang madumduman ang tanan nga sakripisyo ang aton sini nga mga ninuno, mga kaluluhan, kalulahan, ang tanan nga nagasakripisyo sang ila sini nga kabuhi para sa aton nga pungsod. Pinapasalamatan naman natin ang ating modern day heroes, ang ating sining ng mga overseas Filipino workers na nagasakripisyo sa luwasang pungsod para lang makabulig kag makahatag siyang maayong basdamlag sa ilang mga pamilya. Ang aton nga mga mangunguma nagahatag sa mga pagkaon sa aton mga lamesa.
Paganihan man ang aton nga kapulisan, soldado, kag subong man mga law enforcers, mga taga Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine Marines, Philippine Navy, Philippine Air Force. Nadaga siguro nga sa tion sang emerhensya, sa tion sang kagab-ihon, mahamuok ang aton sini nga katulugon. Pinapasalamatan man naton nga mga heroes, nga mga manunudlo. Naghatag sa aton sang kaalam, nga nagbulig sa aton nga malabot ang aton sining nga mga nalabot sa kabuhi. Kag sa tanan nga mga tawo, may posisyon man o kun wala, may tinapusan man o kun wala, nga nagabulig sa aton tanan. Madamo gid nga salamat. Nagdaangay nila mga biyan, ikaw nga nagpamati subong sa aton sining nga pagpalagad, sarang man nga maging isa ka baganihan. You don't need a cape. Di mo kinahanglan sang superpowers. Kung hindi gani sang titulo para maging isa ka baganihan. Lagi sa pagbulig, paghatag kasanag, paghatag paglaom, kag pagtingwa nga masulbar ang mga problema sa atong komunidad. Hindi imposible nga ikaw ang pagkatawgon sa sunod na isa ka baganihan. So again, Happy National Heroes Day sa atong tanan. May nga ang adlaw nga ini, hindi lamang adlaw sang pagpahuway, hindi adlaw sang pagdumdum, sang kaisog kag sakripisyo. Ang inyong alagad mga biyan, JP Hervas. Tulog na kita until 9:55 in the morning sa pagdulong sa mga balita lokal, balita nasyonal, kag update sa mga nanuhay-tuhay ng mga programa kag proyekto sa gobyerno diri sa Kabisayan na Katumban. Sa aton balita nasyonal, welcome sa Department of Information and Communications Technology ang Konektadong Pinoy Act na formal na nanginlayi suno sa Malacañang, suno sa DICT katuyuan sang bag-ong halaing nga masiguro ang universal, masaligan kag abot kaya nga internet para sa kada Pilipino. Sa isa kapayag, gimpabutyag ni DICT Secretary Henry Aguda nga madamo sang oportunidad ang magabukas para sa mga Pilipino subong nga nangin isa na kalayi ang Konektadong Pinoy Act. Dakip na diri ang mas maayos nga edukasyon, mas mabaskog nga e-commerce, kag mas accessible nga government services santo man sa katuyuan sang presidente ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na wala sang Pilipino nga mabilin sa digital age. Ngayon pa siguro sang Tiglicom, nagilayon sila nga mag-ubra sang konsultasyon na upod ang nanaytuhay na stakeholders para magtukod sang pagbatuman sang Rules and Regulation o IRR upod ang Department of Development kag matapos ini sa sulod sang 90 kadlaw. Dugang pa sini magapakigabulig sila sa tanan ng mga partners kag stakeholders para masiguro nga ang layi ang mangin inklusibo gilayon nga mabatsagan sa mga pumuluyo ang benepisyo sini. Samtang welcome man sa Digital Advocacy Group nga Digital Pinoy ang pagsalayi sang Konektadong Pinoy Law. Suno sa grupo ginalauman nila nga sinalom sa sining layi. Masiguro ang mas barato, mas masaligan, kag mas estable nga internet service sa bugos nga pungsod.
Kinalauman man sang grupo nga mas madamo nga kumpanya ang magasulod sa merkado na magaresulta naman sa mas patas nga kompetisyon kag mas maraming nga serbisyo para sa mga consumer. Ang tanan sini ginapasiguro naman sang Digital Pinoy sa mga magatukod sang implementing rules and regulation. Mayara sang sigurado nga tikang para sa seguridad sang mga Pilipino. Napasiguro man sang grupo matagan sabat ang mga issue sa cybersecurity nga ginasambit sang pila ka mga telecommunications companies. And speaking of digitalization, mga biyan, isa sa mga na-mention sang DICT nga mabiplisyuhan sang siniyang bag-ong ngalayi ang konektadong Pinoy Act ang pagpasanyog sang ekonomiya, particularly sa aton nga e-commerce. And speaking of e-commerce, sa bahin sang Guimaras mga biyan, ginapabaskog sang Department of Trade and Industry kung DTI Guimaras ang digitalization. Yari pamatian naton ang report nga aton sining nga ginubra tuhoy sa programa sang Department of Trade and Industry o kung DTI Guimaras. Mga Pilipino nga online na kung mabakal kag magbaligya sang produkto. Sa datos ang DTI Guimaras sa 2,103 ka MSME sa probinsya. Padayon nga ginapabaskog sang Department of Trade and Industry o kung DTI Guimaras ang digitalization sa mga micro, small and medium enterprise o kung MSME kasunod sa pagtaas ang numero sa mga Pilipino nga online na kung mabakal kag magbaligya sang produkto. Sa datos ang DTI Guimaras sa 2,103 ka MSME sa probinsya, ilang ginabuligan, 6% lang ang may social media page kag 22% lang ang nagagamit sa online payment. Sino kay Joyce Orquilla, Negosyo Central Provincial Coordinator sa Guimaras, isa sa mga rason na natumod sa ahensya ang kakulangan sa ihibalo sa mga negosyante tuhoy sa paggamit sang teknolohiya. Gani bilang sabat sa sininga problema, ang DTI Guimaras nagapadulong sa kabanwahanan kag kabarangayan para iluso ang digitalization sa mga negosyo sa bugos nga probinsya. Sinalom sa mga programa nga NC Cares kag Go Digital Boosting MSME Growth, ginatudlo sa DTI Guimaras ang pag-ubra sa Facebook page para sa online selling, paggamit sa GCash para sa online payment, kag pag-layout sa Canva para mas maging makagalanyag ang product posting. Patag ni Orquilla, madamo siyang benepisyo nga dala ang pagnegosyo sa digital platform. Magluwas nga mas dako ang merkado, hindi tama kadako ang magasto sa pagpakilala sa produkto kag mas mapos ang pagpakig-angot sa publiko. Kita naton nga dako ang market kung nagagamit ka sa digital na platform. So ang isa sa mga benepisyo yan is dako ang market, kadua is cost effective ang marketing, hindi tama kadako ang magasto, ikatatlo is masapos mag-engage sa customer. Pwede ka nakadiretso message anytime, anywhere. Kag next is tama na siya ka competitive in a way nga kung ara ka na sa digitalization, ang tao nga may ara na ba ila mode of payment, mas pilion nila nga ang ilang convenience man kag efficient man sa ila. Nagbunga ang mga pagtingwa sa DTI Guimaras sa pagduso sang digitalization sa mga MSME. Pamato diri ang istorya ni Maria Teresa Bagonok sang poblasyon Nueva Valencia nga isa sa maginhana sa programa. Suno kay Bagonok nga isa ka anay OFW kasunod sa pag-obra niya sang Facebook page para sa iya event styling services nga negosyo. Nakakilala siya sa mas madamo nga kliyente, hindi lang gikan sa Guimaras, kundi pati na sa mga Pilipino sa abroad. Dugang pa niya, mas nangin mapos kag mas madasig niya nga nagaka-check ang iya na baton nga bayad sang nagsugod siya gamit sa online payment. Nagalaom si Bagonok nga madamo pa sang maghagmay nga negosyante sa probinsya ang magsanyog ang negosyo pinaagi sa kampanya sa digitalization sa ahensya. Of course, yung program nila po ng DTI
talaga naging updated po ako sa mga ganito po. Nagkaroon na yung business ko ng FB page. Dati wala pa akong FB page. Gamit ko na yung personal Facebook ko. Happy ako kasi talaga nag-explore na, sir. Yung mga OFW, nagko-contact na sila through Facebook sa akin. So, yung hindi lang dito yung sa aming lugar. Kundi nag-expand na even outside the country po. Nag-message sila, nag-order sila, yung gano'n. So, happy ako na nakilala ko yung DTI, sir. Nagpabutyag naman sa kahanda ang DTI Guimaras na magpulig sa iban nga MSME, barangay, kag organisasyon nga luyag magpaidalom sa ila paghanas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Nabagyan ang aton sining feature story angot sa programa sa Department of Trade and Industry o kung DTI Guimaras sa aton sining mga baganihan ng mga micro, small and medium enterprises nga ginapabas kog panila karon pinagi sa pag-introduce ang nanoy tuhay nga mga panibagong nga teknolohiya para pasanyugon ang e-commerce. Para sa dugang detalye may kang tanan sa sining balita mabyan. Yari pamatian naton ang interview sa inyo alaga. Ma'am Joyce Orquia ang vocal sa Department of Trade and Industry Negosyo Center sa probinsya sang Guimaras. Sa mga halos moderno kag advanced na ang tanan bangod sa teknolohiya, kamusta ang pagnegosyo sa mga magagmay nga negosyante dira sa probinsya sang Guimaras? Hello, sir. Mayong hapon. So, sa aton nga mga base sa amon nga dita sa mga magagmay na negosyante, may ara kami nga assisted nga 2,103 nga MSMEs. Kag out of diri, 6% ang may ara na sa Facebook page, kag 22% ang may GCash. So, sa diri pa lang, sir, nga part, no? Kung makita ta, gamay lang gid ang aton nga sa aton nga mga MSMEs ang nakasulod na under sa basic na digitalization. Kay isa sa mga rason man si sir is hindi tanan na part sang Guimaras, especially sa mga lagyo, mga barangays, is may internet connectivity. Kag ang iba sa mga MSMEs, no, especially kung mga senior citizen na mabudlay na sa ila ang magamit sang aton nga technology or sulod sa digitalization. So, But for now, ma'am, ano ka-importante nga mag-go digital na ang aton sining nga mga Guimaras non MSMEs? Sir, sa bumation, tama, gid ka importante nga mag-go digital na ang aton nga mga MSMEs kay almost, no, nga tanan sa aton is Facebook. Based gani sa survey nga under sa kay makita naton kay data report sa 2024, no, almost 86.75 million ang aton nga social media users. So sa dara pa lang makita naton nga dako ang market kung nagagamit ta sa digital na platform. So ang isa sa mga benepisyo ni is dako ang market. Ikaduwa is cost-effective ang marketing. Hindi tama kada ko magasto. Ikatatlo is masapos mag-engage sa customer. Pwede ka nakadiretso message anytime, anywhere. Next is tama na siya ka competitive in a way nga kung ara ka na sa digitalization, mas ang tao nga may ara na ba ila mode of payment, mas pilion nila nga ang ilang convenience man kag efficient man sa ila as to transaction man sa ilang mga black loan or sa ilang mga negosyo. Ma'am Reg, bilang giya sa mga nabudlayan magsabay kag luyag mag-adapt na sa digitalization, ano ba na ang mga programa nga ginpatuman na sa DTI Guimaras? So may ara kami no mga programa na ginobra ang DTI Guimaras. So ang specifically may ara kami Go Digital Boosting MSME Growth. So ini giniwat ni sang July 9 kag July 11. So sa banwa ang una is ang sa Hordan
kag sa Nueva Valencia. So, miara kami 32 tanan ka MSMEs nga nag-attend. And ang amon, diri ginatudlo sa ila is kung ano bala ang benepisyo sa digitalization para makahatag sa ila sa ihibalo kung ano ang mabulig, paano, kag kung saan na sila dapat mag-into digitalization. So, diri, ang ginatudlo naman is tama lang gid ka basic since Himaras is simple lang gid diri ang mga tao. Ang una is ang ginatudlo naman paano mag-ubra Facebook page. Ikaduha is ang GCash. Ikatatlo is ang Canva, no? Kung diin may free sila nga maka-design sa poster o kung logo o kung ano pang pwede maubra nila sa ilang Facebook page or material sa ilang promotion, sa ilang mga products. Kag isa is ang mag-live selling. So, with this, no, so tama ka, basic lang, sigurado nga magamit gid sa aton nga mga negosyante sa ilang pagnegosyo. Ma'am, so magluwas gali sa marketing, kabahin man sa inyo sining pagtudlo ang nanungod sa financial literacy o walang paggamit sa naton sining GCash. Ano ka importante, ma'am, nga gindalain nga component? Ang paggamit naton sa GCash, sir, is tama siya ka importante gid kay most naman sa aton is may ara kita cellular phones kag ang aton nga mga manugbakal, no, especially yung mga turista tagapangita na lang sila sa QR code as to GCash. So usually, no, kung may mga trade fair kami sa Panublion, ang amon nga mga display nga mga MSMEs QR code na ang kinabutang para hapos sa ila ang pagbayad and hapos ang transaction. No need na nga magdala gid sila sa kwarta. Ma'am, may mention ka na kaina nga mga digits, no, as to the number of participants. But so far, pila na ang nabuligan sa DTI Guimaras na nagsugod sa digital entrepreneurship? Kung under ni sir sa mga Go Digital, may ara na kami sa 32 MSMEs, sir, na gina-assist for Go Digital, sir, pero wala ni siya labot. May ara kami nga business counseling kada munisipyo. So, dira, sir, lain-lain na nga gina-assist. Wala lang ko katuwas ng data kung dito nga under kay mag-business counseling, sulod na daang kung financial literacy, marketing, tapos is akong napabulig sila magpabutang kubra GCash or digital marketing. So, masulod na sir. So, dito na siya ginhatag ko nga number nga 783 others dira is gin-assisteran sa atang counselor nga makasulod sa GCash. Ma'am, aside sinila, we heard may aragid ka mo sa NC Cares nga intended for the barangay or the grassroots level. Can you share with us, ma'am, ano ang mga programa ngayon? Okay, sir. So, may sini nga tuig, no, may man kami nga NC Cares or consumer advocacy, registration, consultancy, and e-commerce. So, kami sa DTI, kakadto kami sa Subong, no, may ara kami 3 ka barangay kung katuan. Sini nga April. May kita sa may Buena Vista, sa Takay. Tapos may ara kami sa may Kabalagnan, sa Nueva Valencia, pag sa may Hordan. So, may ara kita may 3 ka banwa. So, dira, sir, ang amon nga conduct is una is ang paano mag-register sa business name, ano ang mga DTI services, no? So, gin-discuss naman sa ila, ang mga trainings, ang among mga seminars, sulod man dira ang consumer responsibilities and rights, sulod man ang pati ang green education. So, gintuloan man sila namon kung paano maging sustainable. And also, ang sulod naman na dira, sir, ang sa kung gusto nila nga kung after sa amon na activity, sir, may ara kami one-on-one consultancy. So, kung gusto nila magpa-register business name or mapabulig sila sa GCash or sa marketing, pwede kami, nagabulig kami after sa amon nga mga discussion.
Ma'am, so far no, sang ginasugura ng pagpatuman sang sining nanuay tuwal nga programa ang boosting digitalization kag subong sang NC Cares. Ano ang mga impact nga inyo nga nakita sa aton nga mga MSMEs? So, isa siguro sa mga impact na nakita naman sa MSMEs, no, kay mas naging knowledgeable sila kung ano ang pwede mas ma-offer ni DTI sa ila. No? Hindi lang basta business name registration, but also kung gusto nila nga sa ilang marketing, no, or related sa digitalization, so dako gid sir ang amon nga mabulig sa ila. Kag ma'am, kung may ara sang benepisyo nga dala ang teknolohiya, may risgo man ang pagnegosyo sa online siling nila. Ano ang mga programa ma'am sa DTI para malikawan man nga matuntuhan ang aton sining nga mga magagmay nga negosyante dira sa Guimaras? So, since may ara kita advantage, may ara gid kita sir, no, disadvantage sa digital marketing subong. So, under naman niya sa Consumer Protection Unit, nagakandak sila subong kami sa DTI Guimaras under sa Consumer Advocacy, ang amon nga si PIO nga team, kung sa diin galibot sila sa mga collaborated na mga schools, kung diin gina-discuss nila ang consumers' rights and responsibilities. So, diriguro mag-fall sila sa responsibilidad, no? Sa isa ka konsumidor as to one is ang critical awareness kung sa diin dra gina-discuss nga antes kita magbakal sang aton nga mga balaklon sa online, i-check din naton kung legal siya, hindi lang kita mamangkot kung may business name registration, isa amon is registration or ngalan lang gina siya, pero as to legality, check din nila kung mayor's permit. Kung may mayor's permit, na-check na kag na sila, comply sila sa mga lisensya. Kag check Manila sir as to before nila pagbaklon na ang mga reviews man da sir sa mga nagbalakal. Kag ang isa man nga ginaano namon is if ang ginabaligya is too good to be true, no, ginapasulod man during advocacy. So sa that part, no, matinanglan maging hesitant na or magduwa-duwa na ang aton na mga consumers. Pero sir, sa once nga may ara din man complaints, no, ang DTI may ara sang webpage na consumercare.dti.gov.ph. So dira online na siya sir. Pwede maka-file online sa ilang mga complaint. So diretso naman online naman pati ang pag-file sa mga complaints. Ma'am Brett, sa mga luyag nga mag-avail sang sininga programa ang inyong nga pagbisita sa mga kabaranggayan, sa kabanwahanan, paano ba na maka-avail sa sining NC Cares ka digitalization boost? Okay. So sa mga luyag na maka-avail, no, sa amon nga mga services, pwede gid sa negosyante or gusto magnegosyante, senior citizens, sa aton IPs, youths, kag students. So pwede sila kadto sa aton nga sa mga NC, sa mga negosyo center, sa aton nga mga kabanwahanan. So tanan nga munisipyo sa probinsya sa Guimaras may ara kita business counselors. Pwede ka mo to kakadto for a business counseling. Kag if ever a group ka mo like associations or group of students or corporations, pwede gid maka-letter sa amon opisina. I-address lang kay OIC Ma'am Juvie Biniro kag para for formal nga pag-file sa request kag ma-replyan na naman. Tapos kung para sa makabalo kita sa amon nga mga activity, pwede gid ma-follow ang amon nga Facebook page, DTI Guimaras, no? So dira gina-post namon ang tanan namon nga mga upcoming na mga programs, hindi lang sa Guimaras but also ang regional programs kag ang sa national programs. So kis may mga free webinars dira, pwede gid nila ma-joinan. Ang kabahin sa nimpayag ni Ma'am Joyce Orquilla, ang focal person sa Negosyo Center Guimaras, angot sa ila sining mga programa para sa pag-boost sang digitalization sa mga micro, small and medium enterprises sang probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Radyo Pilipinas. Samtang isa sa mga na-interview naton sa sining programa sa Department of Trade and Industry ang tag-iya sang MCJ Events and Styling Services nga natigayon nga mabuligan sang DTI pinaagi sa pag-upod sa mga paghanas nga ginpreparar sa ehensya. Yari pamatian naton ang kabahin sa mapayag ni Ma'am Maria Teresa Bagonok ang tag-iya sang MCJ Events and Styling Services. Ma'am, we learned that you are one of beneficiaries po ng programa ng DTI, particularly on digitalization. Yes po, exactly po, sir. Ma'am, can you share with us your story po bago po yung pagsama ninyo sa programa ng DTI? Gaano po ba kahirap yung pagkuha ng mga clients for your business? Yes, sir. Regarding with this, sir, nung una po, hesitant po ako ng DTI kasi nga sabi ko baka hindi pa mag-take yung business ko. But then talaga ako kasi may mga clients na ako hindi ako, sabi ko, pag hindi ako kuha ng DTI, paano ngayon pagkilala yung business ko na wala akong mga permits, yung mga ganyan ba? So, nilakad ko po yung DTI ko. Akala ko yun lang, yung tapos na yun sa DTI. After that po, happy ako kasi nagkakaroon sila ng mga seminars, ng mga ganito po, ng kagaya nakaraan, nagano po kami ng KMEE. For 3 months po yan, Wednesday and Friday po yung class namin. Yes, ma'am. Bali, ma'am, it started lang po with a business name registration, yung journey nyo with DTI po. Po, yung business name ko po is MCJ Events Styling Services po. Yan po yung ko po. So from your application po ng business name registration, you were introduced sa iba't ibang programa ng DTI. Yes. Ma'am, Exactly, sir. yes, ma'am. Ma'am, we learned na meron pong digitalization or seminar on digitalization po yung DTI Guimaras. And kayo po ba ay isa sa mga naka-attend ng seminar na ito? Yes po, I think last July, nagkaroon sila dito sa Nueva po ng seminar regarding for that digitalization, kagaya po paggagawa ng Facebook account na for your business, yung Canva, yung paggawa ng GCash, at saka yung online selling. Kasi most of the ngayon is talagang kailangan natin maging updated po sa kung anong mga technologies ngayon. No, kailan na walang mga Facebook, okay lang yung market natin is dito lang. Pero kailangan natin magsabay sa mga technologies. Kaya happy ako na nung nag-ano yung DTI sa amin. Sobrang sabi ko, sige ma'am, pwede ako mag-attend ng seminar niyo. Kasi talagang ako na matuto akong kung paano yung mga paggawa ng mga Canva, yung ganun ba. Kasi at my age, di ba, minsan kung doon lang tayo sa bahay, ito lang yung nalalaman mo. Pero nung pumasok ako sa seminar, I'm so happy na marami siyang naituro sa amin, sir. Ayun. Ma'am, talking about impact, ano po yung mga naging pagbabago na nakita po ninyo after utilizing all the lessons na napulot po ninyo sa mga seminar nito? Yun nga sir, it's a big help because yung program nila po ng DTI, talaga naging updated po ako sa mga ganito po. Nagkaroon na yung business ko ng FB page. Dati wala pa akong FB page, gamit-gamit ko lang yung personal Facebook ko. Pero nung nag-attend ako ng seminar through DTI, nagkaroon na ako ng FB page ng mismong ng company. So yun, yung parang happy ako kasi talaga nag-explore na sir. Yung mga OFW, nagko-contact na sila through Facebook sa akin. So, yung hindi lang dito yung sa aming lugar, kundi nag-expand na even outside the country po. Nagme-message na sila, nag-order sila, yung gano'n. So, happy ako na nakilala ko yung DTI, sir. Wow. So, ma'am, yung client po pala ninyo is not only limited doon sa mga taga-Guimaras lang, but even yes, sir. outside the Philippines, were able to contact you na. Yes, kasi
Kasi po nakikita na nila yung market ko na yung kanya ng mga decoration ko, sir, nakikita nila, nakaka-capture nila yung before and after. So, siguro na-amaze sila. So, one way na dati hindi mo siya ma-upload hindi mo ma-upload sa Facebook kung sino lang yung nag-attend ng event ngayon, doon na lang sila yung mismo makakita ng gawa mo. Pero dahil sa naituro ng DTI, nagkaroon na ng FB page na mismo ng aking business. So, marami na nag-access, nag-message na minsan nag-order na nagpapabook na ahead of the time, hanggang number, sir. So, happy talaga po ako sa DTI sa ganitong ginagawa nila ng mga entrepreneurs, sir. Ma'am, isa din po sa mga nasabi ninyo kanina, aside from creating yung Facebook pages, ay yung GCash payment o yung pagturo sa inyo kung paano po mag-online transaction maging sa pagbabayad ng mga bills natin or mga dues from your client. Gaano po kahalaga na digital na rin po yung payment natin ngayon? Oo nga, sir. Maganda at nagkaroon tayo ng GCash, no? Kasi na sa mga payment bills, mga billing transaction, bank transfer, doon na nila naman mismo na i-send. So, actually, nakikita mo na agad kung pumasok na yung pera na i-send nila. Unlike kung minsan, pag sa bangko ka na wala ng GCash, hindi mo pa alam kung wala kang na pumasok ka. Even yung sa GCash kasi, minuto lang, makikita mo, mag-reflect na agad. Unlike pag sa mga bank transfer, siguro siya, it takes minsan, nagde-delay pa. Minsan, 5 days, 3 days pa, hindi pa nakakapasok. Pero, ang kagandahan ng GCash, kasi yung mga payments nila, nagre-reflect na agad. Maraming transaction yung pwede nilang maigawa sa GCash. Ma'am, yung mensahe niyo po sa Department of Trade and Industry following this significant po na mga programs na ibinigay po sa inyo at sa iba pang mga MSME sa Guimaras. Opo. Malaking pagpasalamat namin as entrepreneur, sir, kasi inaalalayan nila kami sa aming mga negosyo, especially po sa mga nag-start up pa lang. Maganda, sir, kasi akala mo DTI ang permits lang, ganun lang yung pagkuha, pero hindi sila nagkatapos ng ganun lang. So, 2 times sa kanila, sir, kasi inaalalayan nila kami sa aming business. Ngayon, may mga seminar silang binibigay sa amin. Kami mga entrepreneurs naman na talaga, sir, is gusto namin kasi para sa business yung isa success ng business. So, malaking itulong ng DTI. Ang kabahin mga biyan sa nimpayag ni Maria Teresa Bagorok ang tag-iya sa MCJ Events and Styling Services dira sa Nueva Valencia, Guimaras. No? Grabe, with the impact sa sining programa sa Department of Trade and Industry Guimaras, ang santuan ay nagasalig lang sa word of mouth sa buong pinagi sa iya sining Facebook page nga natigayon pinagi sa training sa DTI Guimaras. Naka-contact na siya o kung nagaka-contact na siya sa mga kliyente gikan sa mga OFW sa Overseas Filipino Workers nga yara karon sa abroad. Kaga pinaagi man sa sining paghanas ang Department of Trade and Industry na appreciate no sa naton sining abyan nga si Ma'am Maria Teresa Bagorok ug si Ma'am Aiza nga hindi lang business name registration ang kaya obrahon sa Department of Trade and Industry. Mamatuod nga sa bagong Pilipinas na ululupod gid ang ahensya sa gobyerno kag subong man ang mga pumuluyo sa pagtibong sang ekonomiya sang aton nga pungsod. Oras sa alas 9:43 sa aga. Pasalamatan gid aton ang aton nga mga nangin interviewing kay Ma'am Joyce Orgia, ang aton sining focal person sa Negosyo Center Guimaras. At si Ma'am Aiza con Ma'am Maria Teresa Bagorok naga maambit sa aton sa iya sining eksperyensya kung paano ginbag-o sang Department of Trade and Industry Guimaras ang iyang journey bilang isa ka bag-o nga agri o kuna entrepreneur sa probinsya iya sang Guimaras. And we look forward nga madamo pagid sang mga MSME sa probinsya. Nagsubuman sa bugos nga rehiyon ang mabuligan sang aton nga Department of Trade and Industry. As mentioned earlier mga biyan, pinagi sa sining bag-o nga lahi ang Konektadong Pinoy Act
kinalauman nga magabaskog ang aton sining e-commerce. Ini ang ma-maximize kung aton sining nga mga MSMEs ang fully equipped man sa mga pagbag-o nalasang teknolohiya. Maraming salamat sa aton sining nga mga heroes sa probinsya sa Guimaras. Aton sining nga mga MSMEs at sa mga kultura naton sa Department of Trade and Industry. So, happy listening sa aton sining tagpalamati sa Sir Sherwin Marco Wea. Subong man kay Sir Gerald Jane Medes. Sir Jelord ang all the way pa from Himamaylan City, Negros Occidental. Sa sining oras mga biyan, magakuha naman kita sa update no, sa aton isa pagid ka selebrasyon sa mga Lunes. Subong adlaw sa Lunes mga biyan, Agosto 25, ginasaulog ba naton ang Charter Day sang syudad. May kangtanan sinikwa naton ang report ni Janelle Baclay. Ano bala ang mga pila sa mga aktibidad sang aton sining city government subong adlaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. And good morning. Sa ulog sa selebrasyon sa Iloilo City Charter Day, manamo sa mga events ang ginapatigayon sa buong sa nagkalain-lain nga plaza sa syudad. May katanan sa sining selebrasyon, diri kita subong sa Haro Plaza. Sa diin may ara sa ginapatigayon nga libre gunting, libre masahe, kag libre nga serbisyo sa aton sining City Civil Registry Office sa mga kauturan naton nga luyag magpa-correct sa ila sining mga record, no, especially sa ila mga birth certificate, may mga i-change nga mga status o kung spelling sa ila sining mga records. Pwede sila magkapadulong sa nagkalain-lain ng mga plaza. Kung taga-haro ka, pwede ka gitari sa may likod lang sang Belfry, no? Sa tabok sang Haro Cathedral, dirigit mismo ang exact na location sa sining mga services na ginatanyag sa aton sining nga city government, kabahin sang Uswag at Ipan nga isa sa mga programa sa aton sining nga alkalde ni Mayor Raisa Treñas. Ginalauman diri dugay nga mag-abot ang alkalde adto nga mag pangunaman sa siniyang programa, pero prior sa pag-abot yan nagisugura na nangyadaan niya nangina pa sa aga. So yawat pa ni sa mga kung gusto mong pagunting piladaan magpagunting. Oo. Ano siguro bayad ka sa katos. Pero kung dire ka magkanto, libre lang gid ang ang bayad di magpagunting kag pagmasahe di yawat pa makasave ka pa kung magkanto ka sa Haro Plaza, Jeff. Dako gini nga bulig Jen. Maybe no sa mga nagaplano nga mag-avail sa nga serbisyo Jen. Ano kalawig ang pila antes ikaw ang next nga ma-serbisyuhan? Mataway pa di subong mangkoton si Sir Lau. Pila man na nga customer, sir? Pila man na guntingan? Pila na kaulo ng guntingan mo? Sir Lau. Pagka mo na, ari si Manong nga nag-avail man siyang libre. Ari man matata, ikaw amigo tingnan ko. Kita mo may mga naging agaw di sa magbabayi lalaki, Jeep, mga bata. Pwede ka gabaton. Ang butong gabaton sa libre nga kunting sa bata. Oo, siya ka pagpuntingan ko. Siya lang kinakapunting na ni. Mga bata, singin ka? Kung sa bato, mga 100 Okay, mga kung nagastuhan mo, Jeep, no? Ang mga kapila di sa tabok sang Belfry, ano ni sila. So, actually, ang sa anunsyo, no, puro senior citizen lang ganing makabil sa masahe kay kunting, pero subong ginapamakon pati bata. May programa ato na sa city government, may Uswag at Ipan. May Uswaps pa gina. Ti Uswaps na yan, about na yan sa self-care na yan. Uswaps mo, gwapa bla. So, muna nga may mga barbero, diri kahit mga masahista, pwede gid ma-avail sa aton mga kultura ng mga services kanina. Diyan, aside sa Haro Plaza, ang iban nga mga plaza natin, may kasubong maning nga programa? Sa may mulo, may araman bla mo. Kay lain-lain nga venue, katuan
na ni Mayor Dugay-Dugay, pero dili siya mauna sa Naro Plaza. Kag So, sa ito namin lang, ginamit simpo subong, hindi bila mauna. Dali, oo. Oo, kasi siguro lista-lista lang sila. Kung tulat lang kung magdamo. Giman kita yung mga barbero, kita na rin si Bong. May daw mga 5 barbero diyo. Masaista kagina. Are man rin nga mga araw sa 5 siguro. Kasi ang iba na sa ibang distrito. Dako nga bagay, no? Ang ining mga services nga ni Jake. Kaya kinigiging butang sa plaza. Ate kung maglagaw ka sa plaza, tutulang ang kadali, pwede ka kapapinturar. Masiling basi pwede pa na. O samtang nagahulat ka sa imong kadik, no? Puro pa masahe kada anay o kung mag puro pagunting para mas gwapo pag itulukon dyan. Teka namin na yung mga barbero ni ano ginis lang ya. Sa parlor ni Goro Private. So ginpang request ni Sinagoro sa city government nga magbuilog sa sining na aktibidad. Hindi lang kita sure kung every month ini ginapatigayan basta regular ini siya. Nga mga programa sa city government naglain-lain nang sila sa mga location. Jeff. So ari natin mga pinatag official si Councilor Rodeliana, si Councilor Saldivar nga nagapuilog kag nagaupod man sa sining mga activities naton na Jeff. I see. Jen, until what time ginalauman nga magapadayon ng iniyang programa dira sa Haro? Hasta 11:30, no? 8 a.m. to 11:30 a.m. lang Islam. Ang schedule nila. So mga more than 3 hours siguro na ang ilas ni nga activities naman ko tadi daw. Until what time di sir? So basta sa program nila Jeff 11:30 ang ilang activity. Ayun, sa mga nakutura nato nga luyag nga maghingagaw no until 11:30 no para safe magpadulong na lang mga before 11 para nga sigurado nga ma-cater sang siniya nga programa. Jen, madamo gyud salamat Jen sa mga balita. Lagi ka naging lamang diri sa Haro Plaza in relation sa selebrasyon sa Iloilo City Charter Day, General Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. There you have it, Mabian, ang report ni Janelle Baklay. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, Mabian, alas 9:52 na sa aga. Gusto nung taman nga maghatag pa sa dugang impormasyon apang wala na kita sang oras kinabilin sa aton sining pagpangalagad. Madamo gyud salamat sa tanan nga nagupod sa aton sining edisyon sa mga aga. Kay Mama Bona Hipolito, kay Sir Josh Barcelo, kay Sir Ivo Fajardo, kay Ma'am Annabel Olarte Ambong, kay Sir Lord Jamie Medes, kay Sir kay Ma'am Christine Teruel, kay Nanay Rose Maria Herbas, kay Maricoy Dean Sibilia, subuman sa aton sining nga mga kauturan. Nanay Ma'am Teresita Ganela, Ma'am Andrea K. Castillano, Ma'am Mecca Katagi Buhayan, at kay Sir Geno Constantino. Okay, maraming salamat sa aton sining nga mga napakig-angutan. Ma'am Rejoice Orquia, si Ma'am Maria Teresa Aiza Bagolo. Kaya kita buwas, same time, same station. Diri sa palatuntunan, balita, issue, kagiban pa. Happy National Heroes Day. Happy Charter Day. Sa ngalan gidamang sa akong mga katuwang teknika. Engineer Roy Louie Kaypang, kag Mr. Alan Defantes sa studio. At sa man, kag Mr. Rochelle Jones, Sotahero sa transmitter. Naman ang inyo naging alaga, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng